God is going to elevate Divo or diverse voices because we preach His gospel. Amen? Now, second is the faith of the centurion. Ito ay matatagpuan natin sa Mateo chapter 8 verses 5 to 13. Pastor Jairus help me maintindihan itong chapter na ito sa Biblia at talagang pinailiwanag niya sa akin, pinabasa niya sa akin maigi kung ano ang mga nilalaman ng Bible verse na ito. So, ang centurion, ang kwento sa Mateo chapter 9 verses 8 5 to 13 is the faith of the centurion. Ang pagpapagaling sa katulong ng kapitang Romano. Number 5. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, "Shall I come and heal him?" Ngunit sabi ng opisyal, ang mataas na opisyal ng isang hukbo, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon." Namangha si Jesus, sabi sa verse 10. Nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Tandaan ninyo," si Jesus ang nagsabi, "Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa harapan na kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit." Ngunit, sabi sa verse 12, ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at mga gagalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa opisyal, "Umuwi ka na," sinabi niya sa centurion, "Umuwi ka na. Mangyari ang hinihiling mo ngayon or mo ayon sa iyong pananampalataya." Sa oras ding iyon ay gumaling ang katulong ng centurion or ng kapitan. Why the faith of the centurion or kapitan ng military or may ranggo sa militar? Nung panahon nila, the presence of same-sex relationships within the Roman military where senior officers sometimes had younger male partners. The interpretation ng Mateo chapter 8 verses 5 to 13 concerning a possible same-sex relationship has been debated among scholars, particularly regarding sa Greek term na pais. Pais used to describe the centurion's servant. So, yun yung nag-describe sa kanya. Some argue that pais could indicate a younger male companion or even a romantic partner in the context of Roman military culture, where same-sex relationships were common. However, this interpretation remains controversial. Nung panahon kasi nila, or in Greco-Roman culture, kung tawagin, same-sex relationships, particularly between older men and younger males, were well documented. So, hindi ito iba sa kanila. Kasi mismo, yung hari, or kung sa Pilipinas, presidente ng Pilipinas, inaalaw itong ganitong relationship sa Roman military. Kasi ang mga Roman soldiers were not officially allowed to marry while in service. And some argue that the servant could have been a beloved adopted son or a valued household member rather than a romantic partner. Mateo chapter 8 verses 8 to 13 does not clearly confirm
or deny a same-sex relationship between the centurion and his servant. I want to focus on one thing. Jesus is all-knowing. Makita natin sa Bible verse, chapter John, verses 4:16 to 18. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka muna at isama mo rito ang iyong asawa." "Wala po akong asawa," sagot ng babae. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tama ang sinabi mo, wala kang ang asawa, dahil 5 na ang naging asawa mo, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Nagsasabi ka nga ng totoo." Ang tagpong ito ng Bible verse na ito ay nagpapakita ng kaalaman ni Jesus sa buhay ng babae kahit una pa lang silang nagkita. Isa pang Bible verse, sabi sa Juan, chapter 1, verses 47 to 49. Nang makita ni Jesus na papalapit si Nathanael, sinabi niya, "Ito ay tunay na Israelita. Sa kanya'y walang pagkukunwari." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa man tawagin ni Felipe, nakita na kita habang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng higos." Sumagot si Nathanael, "Guro, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Itong Bible verse naman ito, ang tagpong ito ay nagpapakita kung paanong si Jesus ay nakakikilala sa mga tao hindi lamang sa pangalan, kundi pati sa kanilang puso at pagkatao na siyang ikinamangha ng marami. So kahit ano pa mang argumento, same-sex relationship ba ang centurion at ang kanyang younger soldier? Magkamag-anak, mag-best friend, Diyos lang ang nakakaalam. But what did God say when the centurion in deep humility told him, "Lord, you don't need to come to my house. Just say the word, and my servant who is dear to me will be healed." Jesus was amazed and said, "I have not found anyone in Israel with such great faith." Then he told the centurion, "Go, let it be done just as you believe it would." And at that very moment, the servant was healed. Faith. Faith is what we need. Make sense, mga kadivo? Kung anuman ang relasyon ng kapitan ng military sa kanyang sundalo, might be they are on same-sex relationship or who knows what, remember, God is all-knowing. Pero hindi ang background or kung sino ang pagkatao ng kapitan na ito ang tinignan ng Panginoon, kung hindi ang kanyang faith. Amen? Amen. This story speaks powerfully for the LGBT plus community who often feel excluded or judged by many. Ang pagpapakumbaba ng centurion or kapitan ng mga sundalong Romano, his deep concern for his servant, and Jesus' willingness to heal without hesitation highlight the truth that faith is what matters most in God's kingdom. Jesus does not ask about the centurion's background, status, or moral standing. He is all-knowing. God is all-knowing. He simply responds to faith. From his own mouth, Jesus says, "I have not found anyone in Israel with such great faith." Then he told the centurion, "Go, let it be done just as you believe it would." In that very moment, the servant was healed. God is going to elevate diverse voices because we preach the gospel. Amen? Amen. So the one thing Jesus needs us to do or say sa Mateo chapter 12 verse 37, "Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay hahatulan kang makatarungan." Ulitin ko. The one thing Jesus needs us to say or do, that's Mateo chapter 12 verse 37. "Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay hahatulan kang makatarungan. At sa pamamagitan ng iyong mga salita ay hahatulan ka ng sala." Anong ibig sabihin nito?
Kung ano ang lumalabas sa ating bibig ay galing sa ating puso at iyon ang mga sarili nating decisions. Now, mga kadivo, we all owe God one death. And we are going to meet Him on that day. Lahat tayo mamamatay. Mayaman ka man or mahirap, haharap tayo sa harapan ng Panginoon, which is our judgment day. I pray in my heart and hope today is that we guys don't stand in front of God as a sinner at maling humility or pagpapakumbaba, but we edify or educate or inspire or mag-transform through His words. Remember when Jesus hung on the cross, what did He say? It is finished. Amen? Amen. Finish means your past, present, future sins all washed away. And that's what changed me. I still remember my sins. But God says in the Bible, I don't remember your sins anymore. Now, can God lie? Is He a liar? Can He be like, wait lang Jen, I don't remember your sins, pero noong 2010, 2009, may mga nagawa kang kasalanan. Hindi ganon ang Panginoon natin. It says in the Bible, magugunaw ang mundo, but ni isa sa salita ko ay hindi mababago or magagalaw. Wow. That's powerful. Matthew chapter 24, verse 35. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. In Tagalog, lilipas ang langit at ang lupa. Gaano kalaki? Lawak ang langit. Gaano kalaki ang lupa, ang buong mundo. Lilipas. Ngunit, ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. If He says He doesn't remember your sins anymore, then faith. Then that is faith. That's what it is. If He says He doesn't remember your sins anymore, then that's what it is. And I hope we can believe by faith. Sabi sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. God is going to elevate diverse voices because we preach the gospel. Amen? Amen. At yun lamang po ang ating message, good news for today, and abangan po natin ang part 2. Goodbye mga kadivo!